Nagsimula ang pelikula sa pagpapakita ng isang cargo ship na may dalang napakaraming mga container, at makikita ang dalawang tripulante na pumasok sa isa sa mga container matapos matuklasan ang isang leak. Nang buksan nila ang isang drum mula sa loob ng container, laking gulat nila nang ang kemikal sa loob ay agad na tumunaw sa kanilang mga mukha na humantong sa kanilang pagkamatay. Nang marinig ng kapitan ang report, mabilis niyang iniutos ang paglinis sa leak at ipinadispatcha ang dalawang tripulante sa pamamagitan ng pagtapon sa kanila sa dagat. Samantala, makikita si Inspector Tarconi na nagpapahinga habang nangingisda kasama si Frank. Kasabay nito, isang lalaking nagngangalang Malcolm, kasama ang isang babae na nagngangalang Ivana, ay kakababa lang mula sa isang barko. Nang makarating sa isang checkpoint, agad silang tumakas matapos silang utusang lumabas ng sasakyan ng isang police officer. Dahil dito, kinailangan ni Frank at Tarconi na putulin ang kanilang bakasyon dahil si Tarconi ay tinawagan ng kanyang superior para imbestigahan ang kaso, kahit na si Frank ay nakahuli ng isang malaking isda. Come on, please! Stop the boat! Come on! Sa ibang lugar, isang private jet ang lumapag sa runway, na sinundan ng pagbaba ng mafia boss na nagngangalang Johnson, kasama ang tatlong tapat niyang tauhan. Sa sandaling yun, si Johnson, na may aura ng isang maimpluwensyang individual, ay agad na lumapit sa nakaduting immigration officer at sinabi sa opisyal na ang kanyang sadya sa pagbisita sa France ay para tapusin ang ilang trabaho. Gayunpaman, sa likod ng kanyang magalang na itsura at paliwanag, tila may mga nakatagong intensyon at agenda sa kanyang panlabas na anyo. Lumipat ang eksena sa isang ministro na nagngangalang Leonid na nakatakdang magbukas ng isang European Union Conference sa Odessa sa susunod na araw para magbigay ng pahayag tungkol sa environmental pollution na dulot ng industrial waste. Pagbalik sa kanyang opisina, nakatanggap si Leonid ng isang lihim na package na naglalaman ng isang cellphone na kalaunan ay nakatanggap ng tawag mula kay Johnson. Sa kanilang pag-uusap, ipinaalam ni Johnson kay Leonid na meron siyang ebidensya sa mga krimen ng ministro, nang bigyan niya dati ng business permit ang isang eco company na magtapon ng mga industrial waste sa kanilang bansa, na labis na ikinagulat ni Leonid nang makita ang dokumento. Lumalabas na si Johnson ay kinuha ng kumpanyang ito upang tiyaking mabibigyan muli ng permit ang kanilang barko na pumasok at magtapon ng toxic waste. Kinagabihan, nagpapahinga si Frank habang nanunood ng telebisyon nang biglang may bumanggang sasakyan sa pader ng kanyang bahay. Nang hindi man lang nagpapanik, agad na kinuha ni Frank ang kanyang telepono at tumawag ng ambulansya. Dito nabunyag na ang lalaking nasa sasakyan ay si Malcolm. Nang makita siya, agad na naalala ni Frank ang isang nakaraang insidente kung saan minsan siyang inalok ng trabaho ng isang mafia. Sa pagkakataong yun, tinanggihan ni Frank ang alok at sa halip ay iminungkahi na kunin nila si Malcolm. Lumalabas na ang pagtanggi ni Frank ay may malubhang kahihinatnan, at dahil sa pagtangging yun, nahaharap ngayon si Frank sa mga epekto ng kanyang desisyon at pati na rin sa isang mapanganib na sitwasyon. Habang nanghihina, nakiusap si Malcolm na huwag siyang alisin sa sasakyan, ngunit hindi maintindihan ni Frank ang kanyang mga sinasabi. Nang dumating ang ambulansya, mabilis nilang kinuha si Malcolm, habang si Frank naman ay nagulat nang makita ang isang babae sa backseat ng sasakyan. Sa sandaling magkaroon ng malay, tumanggi ang babae na umalis sa sasakyan dahil nakasuot siya ng isang bomb bracelet na maaaring mag-trigger ng pagsabog kung lalayo siya sa sasakyan. Nang marinig ito, agad na tumakbo si Frank upang pahintuin ang ambulansya, ngunit huli na siya. Pagbalik sa bahay, biglang may humampas kay Frank dahilan para mawalan siya ng malay. Nang magising, natagpuan ni Frank ang kanyang sarili sa isang higaan, suot ang isang bomb bracelet. Lumalabas na ang pinuno ng grupo ay si Johnson, at pinilit niya si Frank na sundin ang kanyang utos. Dito nabunyag na sila rin ang mafia na dating gustong kumuha sa serbisyo ni Frank. Sa pagkakataong ito, ang kanyang trabaho ay maghatid ng isang package. Dahil wala ng ibang choice, pumayag na si Frank sa trabaho ngunit sa kondisyong gagamitin niya ang sarili niyang sasakyan. Bukod dito, kailangan ding isama ni Frank si Ivana sa misyon dahil kung hindi, papatayin siya kapag tumanggi ang ating bida. Lumalabas na ang bracelet na suot-suot niya ay dinisenyo ng may color-coded warning system na nagpapahiwatig ng distansya ni Frank sa kanyang sasakyan. Kung 25 metro ang layo niya mula sa sasakyan, magkukulay dilaw ang bracelet. Sa layong 50 metro, orange light naman ang lalabas. At kung aabot siya ng 75 metro, lalabas ang pulang ilaw na magpapahiwatig ng isang kritikal na sitwasyon. Nang simulan ni Frank ang kanyang paglalakbay, nakaramdam siya ng labis na pagkadismaya kaya sinubukan niyang tanungin si Ivana kung anong hakbang ang sunod nilang gagawin.
Gayunpaman, mas pinili ni Ivana na manahimik na nagpadagdag sa tensyon at labis na pagkainis ni Frank. Samantala, dumating si Tarconi sa bahay ni Frank upang siyasatin ang mga kamakailang kaganapan. Sa ibang lugar, isang tow truck na dala ang sasakyan ni Malcolm ay hinarang ng dalawang kawatan at nabunyag na ang dalawang ito ay nagtatrabaho para kay Leonid. Agad nilang kinuha ang isang mahalagang device mula sa sasakyan na maaaring naglalaman ng mahalagang impormasyon na may kaugnayan sa kanilang hinahanap na individual. Samantala, nahihirapan si Frank sa kanyang investigasyon habang nasa ilalim ng matinding pressure. Mas lalo pa itong naging komplikado nang magdesisyon si Ivana na manatiling tahimik at hindi magbigay ng anumang mahalagang impormasyon. Kasabay nito, nakuha ni Tarconi ang plate number ng sasakyan na ginamit para tambangan ang tow truck. Dagdag pa dito, nalaman niya na kinuha ang GPS mula sa sasakyan na maaaring magsilbing mahalagang clue sa pag-track sa sangkot na network. Sa kabilang banda, pinilit ng mga taga-eco company si Leonid na pirmahan ang kontrata, kung saan plano nilang magpadala ng hindi lang isang cargo ship, kundi 8 barko na naglalaman ng mga industrial waste. Nang makaramdam ng panganib sa napakaraming delikadong basurang ito, hindi niya muna pinirmahan ang kontrata at sinabing bigyan pa siya ng 1 araw para pag-aralan ang mga ito. Sa kabilang banda, mula sa investigasyon ni Tarconi, natuklasan niya ang isang itim na sasakyan na hindi pag-aari ni Frank na patungo sa Germany. Samantala, nagpa siya si Frank na makipagkita sa isang kaibigan na nagngangalang Otto upang alamin ng higit pa tungkol sa bomb bracelet. Sa kasamaang palad, ang kanyang mga kilos ay na-trace dahil sa device na naka-install sa kanyang sasakyan na ipinakita na si Frank ay hindi sumunod sa nakaplanong ruta. Bilang resulta, inutusan ni Johnson ang kanyang mga tauhan na ibalik muli si Frank sa ruta. Kalaunan, nang makarating sa workshop ni Otto, nakatanggap si Frank ng mahalagang impormasyon tungkol sa magnetic resolution technology na tila nagmula pa sa Pentagon. Pagkatapos ay sinimulan ni Otto ang paghahanap sa transmission plate sa loob ng sasakyan ni Frank at subukang hanapin ang mahahalagang parts na maaaring magbigay ng karagdagang clues tungkol sa kinakaharap nilang sitwasyon. Gayunpaman, biglang lumitaw ang isang grupo ng mga kalalakihan na ipinadala ni Johnson at pumasok sila sa workshop na may malinaw na intensyon. Sa pagharap sa bantang ito, muling ipinakita ni Frank ang kanyang pambihirang husay sa pakikipaglaban at mabilis na pinabagsak ang mga umaatake na nagpahanga kay Ivana at iniwan siyang basang-basa. Mas naging komplikado pa ang sitwasyon nang biglang nagpakita ang isang malaking enforcer na binigyan si Frank ng isang mahirap na laban. Ang dambuhalang lalaking ito ay nagbigay ng napakalaking hamon para sa ating bida, ngunit habang umuusad ang laban, unti-unting nakuha ni Frank ang kalamangan at sa huli ay siya ang nagtagumpay sa bakbakan. Pagkatapos nito, nagawang hanapin ni Otto ang transmission ngunit na-realize niya na kapag tinanggal niya ito, sasabog si Frank dahil sa bombang nakakabit sa kanya. Ilang sandali pa, tinawagan ni Frank si Johnson para humingi ng paumanhin, ngunit binigyan lang siya ng mafia boss ng bagong coordinate. Sa sumunod na eksena, pagdating sa napag-usapang lokasyon, nakipag-ugnayan si Johnson kay Frank sa isang telephone booth kung saan ipinahayag niya ang kanyang pagkadismaya sa mga aksyon ni Frank at nagpas siyang tanggalin na siya sa misyon. Ngunit bago pa makatugon si Frank, biglang may umagaw sa kanyang sasakyan. Sa isang desperadong sitwasyon, nagpa siya si Frank na kumuha ng BMX bike at agad na hinabol ang sasakyan. Gamit ang kanyang bilis at liksi, sinubukan ni Frank ang lahat ng kanyang makakaya para maabutan ang sasakyan at maiwasan ang pagsabog. Sa kabutihang palad, matagumpay na nabawi ni Frank ang kontrol sa kanyang sasakyan at agad na nakipag-ugnayan kay Johnson upang ipaalam sa kanya na hindi siya nagtagumpay at buhay pa rin siya. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi lang inireport ni Frank ang kanyang kalagayan, ngunit nirecord din niya ang kanilang pag-uusap at ipinadala ang recording kay Tarconi. Hiniling ni Frank kay Tarconi na kilalanin si Johnson, umaasa na ang impormasyong ito ay makakatulong sa pagtuklas ng higit pa tungkol sa identity ng mafia boss at ng sangkot na sindikato. Sa paglalakbay, huminto si Frank sa isang gas station para magpagasolina, habang si Ivana naman ay bumili ng inumin mula sa kalapit na tindahan. Makalipas ang ilang sandali, habang nagpapasaway si Ivana, lumitaw sa lokasyon ng itim na sasakyan na binanggit ni Tarconi kanina. Kalaunan, nakita ng driver si Ivana at agad na hinabol si Frank na nakadagdag sa tensyon sa lalong umiinit na sitwasyon. Pagkatapos ay tinawagan muli ni Frank si Johnson, kung saan sinubukan niyang malaman ang higit pa tungkol sa kung sino talaga sila at kung ano ang kanilang tunay na intensyon. Drive faster.
Sa kanyang mga pagsisikap na iwasan ang mga humahabol, ipinakita ni Frank ang kahangahangang kasanayan sa pagmamaneho. Matagumpay siyang nag-navigate sa pagitan ng dalawang magkalapit na container truck at nagsagawa ng daring at matapang na maneuver. Matapos lampasan ang dalawang truck, minaneho ni Frank ang kanyang sasakyan patungo sa kagubatan, umaasa na ang mahirap na daan ay magbibigay ng cover at pagkakataong makatakas. Gayunpaman, hindi agad sumuko ang mga humahabol sa kanila at patuloy na hinabol sina Frank habang binabaril ang kanilang sasakyan mula sa likuran. Sa kabutihang palad, mabilis na nabaliktad ni Frank ang sitwasyon at nagawang maihulog ang sasakyan ng mga kalaban sa isang bangin na naging sanhi ng pagsabog nito. Makalipas ang ilang sandali, nakaramdam ng pagod si Frank, dahilan para kumilos si Ivana at sinubukang aliwin ang ating bida. Pagkatapos nito, nagpa siya si Frank na buksan ang package at lumalabas na isa lang itong phone book. Bilang resulta, napagtanto ni Frank na ang tunay na package ay si Ivana. Sa gitna ng tensyon, tinukso ni Ivana si Frank na humantong sa isang mainit na pagpapalakpakan ng dalawa. Sa kabilang banda, makikita si Johnson na kausap si Minister Leonid upang ipaalam sa kanya na wag na muli siyang gumawa ng aksyon na maglalagay sa panganib sa kanyang anak na babae. Sa pamamagitan ng usapang ito, dito nabunyag na si Ivana ay anak ni Leonid. Samantala, ipinaliwanag ni Ivana kung paano siya napunta sa isang nightclub kung saan may kumuha sa kanya pagkatapos niyang inumin ang isang alak. Noong panahong yun, ang nagmamaneho sa kanya ay si Malcolm. Sa mga oras na yun, nakumbinsi ni Ivana si Malcolm na tulungan siya. Sinubukan ni Ivana na tawagan ang kanyang ama, ngunit bago pa makakonekta ang tawag, biglang may nang-ambush sa kanila at nabaril si Malcolm sa tiyan, dahilan upang magpasya si Malcolm na humingi ng tulong kay Frank. Pagkaraan ng ilang sandali, binigyan ni Johnson si Frank ng mga bagong coordinate, habang si Tarconi naman ay makikitang nakipagkita sa ministro na dadalo sa isang conference. Matapos ma-realize na may kinalaman ang sitwasyon sa kanyang anak na babae, pumayag na si Leonid na makipag-usap at makipagtulungan kay Tarconi. Kasabay nito, pinapunta si Frank sa isang lokasyon na nabunyag na isang tulay, at lumalabas na si Johnson at ang kanyang mga tauhan ay nakapwesto na sa lugar. Sa sandaling yun, inutusan si Frank na ilabas si Ivana sa kanyang sasakyan. Gayunpaman, matapos nilang kunin si Ivana, pinaulanan nila ng bala si Frank hanggang sa nagpasya siyang imaneho ang kanyang sasakyan papunta sa ilog. Dahil hindi siya maaaring lumayo sa kanyang sasakyan, ginamit ni Frank ang package bag para paahunin ang kanyang sasakyan mula sa tubig. Pagkatapos nito, pinili ni Johnson na sumakay ng tren at iniwan ang kanyang mga tagasunod upang harapin ang sitwasyon. Ang kanyang desisyon na sumakay ng tren ay merong rason, at ito ay para matiyak na lalagdaan ng ministro ang kontrata, kapalit ng assurance na magiging ligtas ang kanyang anak na si Ivana. Hindi nagtagal, sa wakas ay nahanap na ni Tarconi si Frank, na makikitang nagpapahinga sa ibabaw ng kanyang sasakyan at iniisip ang kanyang sunod na hakbang. Habang nakikipag-usap kay Frank, inihayag ni Tarconi ang matinding panganib na dulot ng toxic waste na daladala ng mga barko. Bukod pa rito, sa eksaktong alas 9, nakatakdang lagdaan ng ministro ang kontrata. Para pigilan ang lahat ng ito, pinaandar ni Frank ng napakabilis ang kanyang sasakyan patungo sa tren at agad na naglunsad ng pag-atake sa mga tauhan ni Johnson. Gayunpaman, nang si Johnson na ang kanyang haharapin, masyadong malayo si Frank sa kanyang sasakyan, kaya bumalik muna siya sa kanyang kotse. No, Frank, no. Bago ito pinalipad pabalik sa papalayo ng bagon. Sa pagkakataong ito, matagumpay na natanggal ni Frank ang bombang bracelet at ikinabit ito sa braso ni Johnson. Matapos itong gawin, mabilis na pinaandar ni Frank ang kanyang sasakyan palabas ng tren na nagdulot ng napakalaking pagsabog mula sa bomba na ngayon ay nakakabit na kay Johnson. Pagkatapos nito, agad na tinawagan ni Tarconi ang ministro upang ipaalam sa kanyang ligtas na ang kanyang anak na babae. Dahil sa magandang balitang ito, agad na kumilos si Leonid sa pamamagitan ng pagpunit sa kontratang pipirmahan niya. Sa kabilang banda, matagumpay na naharang ng pulisya ang cargo ship na sangkot sa mga ilegal na aktibidad. Nang humupa na ang sitwasyon, muling namasyal si Tarconi kasama si Frank, kung saan sabay nilang inenjoy ang kanilang bakasyon matapos ang ilang serye ng nakakatense na kaganapan. Sa pagkakataong ito, kasama rin nila si Ivana sa masayang aktibidad, at dito na nagtatapos ang pelikula. Pakipindot naman ang like button kung nagustuhan mo ang pelikula, at kung hindi naman, pindutin mo ng 2 beses ang dislike button para lang makasiguro.